the Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, good morning. Good morning, Cha. Good morning, Ted. Sa ating mga taga-subaybay, good morning. Ano muna tayo ngayon? Phone pot. Nasa abroad ka ba? Brad Jeff? Yeah, Brad Ted Kaninang madaling araw pa naglolo ko internet ko sa bahay. Nananawagan ako sa pinauukulan. Na-i-report ko na. Wala pa rin. Ganun. Naglolo ko. So, wala ka bang pambili ng data? Sana nag-ano kami sa iyo. Oo. Sana nag-ano man lang kami. Wala ka LTE, Pastor? Di bale. Meron, tinry namin, pero mahina rin ang flow. Naka 5 Mbps lang pagka-hotspot. Okay. So, sige. siguro, enough na yung boses ko dahil alam naman na nila magandang lalaki ako. Joke lang. Okay. Wala naman problema dyan. Hindi debatable yan. Hindi mo na kailangan na retrofitting. Okay na ang design ng mukha mo. Hindi yan magko-collapse. Hindi magko-collapse. Ang tawa ni Chacha dito. Ikaw kasi, hindi mo talaga nakakalimutan yung tulay, no? Oo. At saka yan ang mukha na pang forever. Yung tulay nga kasi, hindi pang forever. Sige, anyway. Okay, yung pala kwento nun, mamaya balikan po natin. Sige. Brad Jeff, kung mamarapatin mo, babasahin ito ni Chacha. Hindi malungkot na pagbabasa kasi baka maiyak na naman tayo. Hindi kayo sure. Okay, basahin mo lang ito ng pangkaraniwan lang, Chacha, Okay. please, ha? Okay, wag mo namang na parang nagluluksa ka. Ayaw mo ulit ng MMK? Hindi naman sige. ganun si Ma'am Charo eh. Hindi ba ganun? Ikaw lang nagbabasa ng ganun eh. Okay. Para bagang Eh, lahat feel na feel pinagsuklaban ng tadhana eh. Ito, malungkot na naman ito. Oo, yan, Pero sige. sige, basahin natin. Pero bagay na bagay sa salamin mo, huwag mo nang Thank you so- alisin yan ha. Thank you so much. Okay. Ideal Vision, thank you. Ito na. Dadami ang views mo. Ay, thank you. I know. Yun ang goal natin. Pero ito, mga kapatid, may salamin man o wala, may TV o boses lang, nandyan si Pastor Jeff. At tutugunan niya po ang problema nitong ating letter sender na ang pangalan ay si Dina. Sabi niya dito, Pastor Jeff, para akong ninakawan ng ate. Parang ninakaw ang panganay na anak ng tatay at ng nanay ko. Ito ang problemang nais ko pong idulog sa inyo kaya ako sumulat sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Dalawa lang po kaming magkapatid ng ate ko. Close na close ako sa kapatid ko at lahat ng sikreto at problema ko ay siya ang una kong pinagsasabihan. Malapit din kaming magkapatid sa aming mga magulang. Mapatungkol man sa love life, sa trabaho, at iba pang personal na kwento, alam yan ng mga magulang namin. Ganon kami ka-close. Hindi kami mapaghihiwalay. Pero nagbagong lahat nang dumating ang aking future brother-in-law. Noong umpisa, maayos naman ang pakikisama ni Kuya sa amin. Madalas siyang pumunta sa aming bahay upang makasama ang aking ate at makipag-bonding sa amin ni Papa at Mama. Pero laking gulat ko kasi kahit malapit na silang ikasal, isinama na niya sa kanyang tinitirhang apartment si ate at madalang ng payagan na matulog sa aming bahay. 2 buwan na lang at ikakasal na sila. Nakikiusap sina Mama at Papa na kung pwede, manatili muna siya sa amin hanggang sa maikasal. Total pagkatapos ng kanilang pag-iisang dibdib, magsasama na naman silang dalawa habang buhay. Pero nalungkot ako sa sagot ni ate dahil sabi niya, hindi raw siya pinayagan ng kanyang boyfriend. Pagkatapos ay ako mismong nagpaalam kay kuya, pero ipinasa niya rin ang pagsagot kay ate. Ikakasal na ang ate ko sa lalaking pakiramdam ko ay ipinagdadamot na sa amin ng aking pamilya. Hindi pa man kasal, ayaw nang pauwiin sa amin si ate kahit pakiusapan namin ng lalaki. Ang boyfriend niya ang laging nasusunod at wala nang sariling desisyon si ate. Gayunpaman, masaya ang ate ko sa mapapangasawa niya. Kaya bilin sa akin ng mga magulang ko na hayaan ko ang ate ko. Kung ano,
at kanino siya liligaya. Pero sa totoo lang, di ako masaya dahil sa ugali ng lalaki. Nangangamba ako na baka lalong lumala ang sitwasyon o lumabas ang ugali ng lalaki pagtagal ng kanilang pagsasama. At hindi na makawala sa kanilang relasyon ang ate ko. Kung pwede lang sana ay wag na matuloy ang kasal. Pero buo na kasi ang loob ni ate. At ako ang bridesmaid. Paano ko pakikisamahan ang aking future brother-in-law? Anong say mo, Brad? Yan nga po ang sulat sa atin itong si Dina, yung ating listener and viewer sa True FM. Pastor Jeff, anong gusto mong sabihin, i-advise? Anong say mo, Brad, dito sa sitwasyon na mayroon si Dina? Well, Dina, salamat sa iyong pagbabahagi ng kwento mo, no. Nararamdaman namin yung yung lungkot mo kasi siyempre, karamihan siguro nakikinig, may kapatid din, may pangamba rin. At dalawa yung issue i-address ko dito. Una muna yung issue ng cohabitation o pag-live-in, and then yung pangalawang part ng advice ko para kay Dina. Okay? So yun muna. Hindi maganda una, Dina, yung issue ng ate mo ng pagsasama bago kasal. Alam natin yan bilang mga Kristiyano, bansa natin, at yung taong may takot sa Diyos na lang, kahit na hindi anong reliyon natin, pagka ang pagsasama, hindi pa kasal, hindi ito naaayon sa kalooban ng Diyos pag nagsama. Hindi lang ito usapin ng moralidad, kundi usapin dito ng wisdom, yung tamang pundasyon sa relasyon. Alam niyo po, no, bilang pastor for almost 20 years, ang pagsasama bago ang kasal ng mga na-witness ko, na kadalasan nauwi sa mas maraming komplikasyon. Kasi walang commitment kung baga, walang matinding commitment. Sabihin na iba, papel lang yan. Pero kaakibat ng pagpirma sa papel na yon ay commitment sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Maraming relasyon po humihina dahil sa ganitong setup, kaya nagiging madaling, alam mo yun, nagsawaan na, pagsawaan, iwalay na lang, wala rin namang tayong pinirmahan or anything. Kaya nga sabi sa mga Hebreo 13:4, ito po ating verse ngayon, dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa sa pagkatahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. Pag may asawa, adultery, pagka po single at nakipag-sex sa hindi asawa, yun po ay fornication, sabi sa Biblia. So, ang tanong ko lang sa ate mo, ba't kailangan lumipat agad siya sa tirahan ng boyfriend? Hindi ba siya makahintay ilang buwan na lang naman? Kung mahal talaga ng lalaki, yung ate mo, bakit hindi siya makapaghintay? Pangalawa, hindi lang siya pinapalayo sa inyo, ng mga kapatid at magulang, tingin ko siya ay kinokontrol ng future brother-in-law mo. Sa akin, red flag yung nakikita ko na parang kinokontrol ng lalaki yung ate mo, hindi na siya pinapayagang umuwi, lalo na may hinanda kayong major party for her, na dispedida. Kasi ang pag-aasawa, nadagdagan ka ng pamilya, hindi nabawasan. Tama ba? Hindi kayong parang, lalayo na kita dahil asawa na kita. Dapat, nadagdagan siya ng kapatid sa'yo, personalidad mo, nadagdagan siya ng magulang, sa mga magulang nyo. Sa tamang relasyon, dapat may malayang pagpapasya at hindi pinipilit ng isang tao, na kontrolin yung gusto ng isa. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagkukulong, Dina, no? Kung mahal talaga siya ng lalaki, hindi siya pipigilan ng ate mo. Ito na lang sa'yo, Dina. Ito ang dapat mong gawin at may advice ko sa'yo. Number 1, kausapin mo na maayos ang ate mo. Huwag mo siyang komprontahin na may galit. Sa halip, iparamdam mo sa kanya na ang ginagawa mo ay dahil mahal mo siya. Sabi mo sa kanya mga bagay na maaaring di pa niya nakikita, yung tawag na blind spot. Pwede mo sabihin, ate, natatakot ako para sa'yo. Mukhang mabilis kang mahihiwalay sa amin. No? Parang ang bilis ng decision mong magsama kayo. Alam mo yon, hindi pa naman kayo kasal, ate, bakit kailangan magsama ka agad? So pangalawa, ipanalangin mo siya. Wala nang tatalo pa sa power of prayer. Makapangyarihang magagawa mo, ipagdasal siya, ang iyong future brother-in-law, at ang kanilang relasyon. Sa huli, Diyos pa rin ang magbubukas ng puso ng ate mo. At pangatlo, maging handa ka, Dina, sa ano man na magiging desisyon ng ate mo. Kung pipiliin pa rin niyang maging fiancé, ang kanyang partner at pakasalan, handa ka bang maging kapatid sa kanya, sa brother-in-law mo? So, mahirap to, pero ito ang tunay na pagmamahal bilang kapatid. Okay? Pagdasal mo rin yung brother-in-law mo. Maging mabuting halimbawa ka sa kanila bilang isang mabuting kapatid. So, hayaan mo Diyos magbukas ng kanilang mga mata sa maling pundasyon
na meron sila sa kanilang pagsasama. Dina, as I end, hindi mo mababago ang desisyon ng ate mo, pero mababago mo ang paraan ng pagtugon dito. Bilang kapatid, pakita mo sa kanya ang tamang prinsipyo at tamang pagmamahal. Paglaban mo ang katotohanan na may kababaan loob at malasakit. Again, sa ate mo, ipabasa mo to. Mga Hebreo 13:4. Dapat ituring na marangal ng lahat ng pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa sa pagkatahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalon niya. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa mensahe ni Dina. Daman-daman namin yung kanyang lungkot dahil sobrang close ng pamilya nila. And yet, magkakaroon ng lamat dahil nga sa ganitong klaseng pagkokontrol ng isang tao. So Lord, dinadalangin lang namin na ito'y base lang sa buhay ng ate niya na sobra sigurong matagal na walang relasyon at ngayon biglang may nagmamahal sa kanya. Nawa Lord, mamulat ang isipan ng bawat isa, ang relasyon ay isang malayang pagdidesisyon. Salamat Lord sa mabuting gawa mo sa pamilya ni Dina. Ikaw po manguna sa kanila sa pangalan ni Jesus. Amen. And Lord, we pray once again para po kay Brad Jeff. Bless his mission. Alagaan niyo po lagi si Brad, lalo na po ang kanyang kalusugan. Lord, patnubayan niyo po siya araw-araw at salamat po muli sa araw na ito sa pakikinig po namin sa panibagong aral para po sa aming pong programa. Mahal na Panginoon, alagaan din po ninyo at yakapin si Mama Del Macarandan sa kanya po ngayong kinakaharap na pagsubok sa kanya pong kalusugan. Yakapin din po ninyo ang mga nag-aalaga sa kanya. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat si Mama Del. Nanonood ngayon sa atin. Mama Del, pagaling ka po. Get well Pagaling ka po, soon. Mama Del. Okay, so hopefully Brad, bukas ay bisperas na ng Huwebes pero ikay online na tomorrow. Kita ka na. Yes, definitely online na tayo bukas. I'm sure magagawa na yan. Granted, batiin ko lang, hindi ko nabati ang pinakamahalagang biyanan sa buhay ko. Nung March 1, nakalimutan ko, montik na ako itakwil. Mami Angie Rasod, belated happy birthday. March 1 po yan. Nako, kalimutan mo na ang lahat dyan. Huwag lang ang binang mong si Delilah. Baka kalbuhin ako na, Mami Angie. Thank you so much for constantly listening. Okay. Sige. So, salamat na marami, Brad. We'll catch you again tomorrow. Maraming salamat, Brad. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides.